i-prepare ninyo. And then, ito yung ating IV fluid. Depende, babasahin nyo yan na kung ano. Kasi pagka utusan kayo kung nakumuha dun sa nurse's station at dun sa pharmacy, dun sa storage ng mga IV fluids, so dapat na lang yun. This is 0.9 sodium chloride. Mga kailangan alcohol, cotton balls. Yung isa with alcohol, yung isa ay dry. We need our tourniquet. Kidney basin. Yung ating IV cannula. Our tubing. So, syempre about siya. So, anong gagamitin natin? Macrocet. And of course, we need our sterile gloves tayo dito. So, you need, yung sa atin, read the doctor's order, or you read the chart to determine kung ano yung kailangan niya. So, you sanitize your hands, you prepare your materials, then you wear your gloves. So, dito kasi ay sterile gloves tayo. Lagi pa gumamit ng, ay maglagay ng gloves. Di ba ito rin? Yes, pag naglalagay tayo ng IV, dapat tayo sterile. Dito may lalagay. So, ang mga gloves na abang yung binublow, ganun nila, lagyan nila ng hangin. So dito, pag sa amin, hinahanap namin yung very visible, ha? Yung mga visible na ugat na yung talagang straight. Halimbawa ito. Ma'am, sige ma'am, itudok mo latan. Ilisin muna. Wala yung ano. May amag. Makikita mo rin yan. Yung sa paglagay ng tourniquet, medyo hitpitan ninyo, ha? And ribbon siya para madali lang siya tanggalin. Para pag ano, hilahin mo lang siya, so naka-close. So kung ganyan, lulutang naman, dilitaw na yung mga ugat. Then you're going to, bago yaan, wait, ipa-prime muna natin. So ito, meron siyang cover dito, hilahin natin. Clean with alcohol. Dapat naka-close muna siya, naka-plug siya. You're going to kink. Ganyan, o. Pag kink, i-fold nyo yung tube. Tapos, ilalagay na natin ito. Para maiwasan din yung bubbles. And then, you're going to open. Siyempre, babalik-balik mo na ito. Tapos, i-open nyo na ito. Para mag-flow yung fluid. Dapat nakalagay ito sa ating IV stand. So, i-open nyo yan. Tutulo yung ano, bago kayo. Ay, nakamaga. So, dapat wala siyang mga bubbles, wala siyang air. Kasi, it will cause embolism kapag yung mga ugat ay yung ugat malagyan ng hangin. Diba? Tapos magbabulge din siya. So, dapat walang mga air yan. So, patuloy nyo lang yan para dire-diretso na talagang walang air. At dito sa taas ay okay na. Sa baba na lang ang meron pa.
nyo siya. Wala tayong IV stand. Kami sila. Sila yan. Then, we're going to prepare. So, yan yung ating ugat. Yung iba, pag hindi lumalabas, iba pinipitik-pitik. Ganyan. Pag dehydrated ka, collapse ang inyong veins. Ganyan. Tutusok natin ang ganyan. And then kung halimbawa, pag niretract natin ito, may tubo siyang ilalabas, di ba? So, pipisilin ito yung plastic, then you're going to remove this one. Tingin mo ito. Very good siya. Then, you're going to open now. So, pag in-open mo, pag maganda yung tulo, ibig sabihin, maganda yung kanyang vein, maganda yung site niya. Nasa tamang position ka. Then, tatanggalin na natin to. Hindi po ba ititip muna, ma'am? Kunin mo na yung tape. So, dapat yung mas matabang tape to ha. Doon sa may plastic sheet. Then, yung isa. Pag hindi nakatusok, hindi maganda kasi. Dapat tinusok natin. Paano nga magtanggalin ko lang yung aking gloves? For the sake of art. Tapos, i-anchor natin ito. Ganyan. Parang hindi siya lumabas. Yung iba naman, papasok dito sa daliri, mga ganyan. Parang hindi siya lumagalaw, diba? Ganyan. Tapos, dapat i-monitor nyo ito ha, yung drips. So, kung halimbawa, sasabihin sa inyo you calculate the number of drops. Sasabihin na 63 minutes, ay 63 drops per minute. Dapat meron kayong second hand watch, pipilangin yung bawat patak niya. For 1 minute. So, bawat bawal na. Bawal mo sa instance times 4. Hindi, 1, 2, 3, bibilangin mo talaga yan for the whole minute para makita mo na tama yung pag-flow. Kasi kung hindi, ma-over-infuse siya. Pag kulang naman, ma-under-infuse naman siya. Ha? So, halimbawa, maganda na yung close this. I-close nyo muna ha, bago kayo magtanggal. Tapos, ang gagamitin nyo ay cotton with alcohol. Yan. Pang-alis dito. Kung halimbawa sobrang madikit naman yung mga gauze, ay yung ating mga surgical tape, pwede kayong gumamit ng oil na pang-alis. Dahan-dahan. Kasi yung iba sobrang dikit. Lalo na pag, pag nagagalaw na sakit din. Isa-isa lang. Yes. Ito mahirap ni kasi, yung kanina yan. Basta dahan-dahan tayo. Pati
nandito na, you get now your dry cotton, malinis. Tapos, ipipisil nyo ito bago nyo tatanggalin yung kanila. Ha? Hugutin lang. Saka nyo idikit, talagang mahigpit yung pag-ano nyo, then you put now your surgical. Kasi kung hindi, pag tinanggal nyo kaagad without the cotton balls, ano mangyayari? Mag-splash ang blood. So, dapat pagka ano ay pinipisin nyo, dinidiinan nyo, then put your cotton balls and then more surgical tape. Ganun lang naman ano. Kasi ito pwede nyo gawin sa hospital. Okay? Yun na ang hindi nyo pwede gawin is insertion. Yung iba, gustong matutunan kasi mag-blow talaga sila. Discharge na. Blood sugar. Lang yun. Tapos meron din tayong postprandial testing. Pag sinabi natin random blood sugar, that is, you take the blood sugar any time of the day, kumain ka man or hindi, anytime basta gusto mong kunin, that is your random blood testing. Pag sinabi natin postprandial, that is 2 hours after you have eaten, saka kayo kukuha ng blood sugar. And ang ating fasting blood sugar, kailangan naman na mag-fast ka for 8 to 10 hours para makita kung talagang diabetic ka. Kasi di ba yung sa fasting na yun, wala kang kinain, wala kang ininom, tapos makita na ang taas pa rin ng blood sugar mo, you are prone to diabetes. So, candidate ka for diabetes yun. So, dapat alam. So, ito, dapat naka-gloves tayo ha, pero okay lang. Okay lang. Tingnan. Nasakit ba? Nasakit ba? How much more pag injection naman? Grabe kayo. Mas maganda kasi kung ito mga try. Wala ganun. So, kailangan natin is dry cotton balls and wet cotton balls. So, with alcohol, kailangan din natin ng kidney basin for the used cotton balls. Dapat meron din tayo lalagyan ng hindi nagagamitin yan. Mas tinalihan sa Pepsi mas pangkalan. Kailangan din natin ng lalagyan for our used lancet. So, you sanitize your hands. Ito, huwag na kayo mag-introduce kasi kayo lang naman. Then, wear your gloves. Mag-gloves kayo, pero since wala tayong gloves. This is your glucometer. Na-mention ito, glucometer. Ito yung pangkuha ng blood sugar. Ito yung device used to measure the blood sugar level. This is your injector. Dito natin ilalagay yung ating lancet. This is our strips. Ito yung ating strips. Yan ang ilalagay natin dito. Itong strips na ito, dito tayo maglalagay ng drop of blood. This is our lancet. Ang mahal lang kasi dito yung mga strips. Ibalik ko ay hindi ko lang. Unahin mo itong lancet. Papasok mo lang siya dito sa ating injector. Twist nyo, hilain nyo. Huwag niyong binabaluktot dahil mababaluktot din yung needle niya. Ilagay nyo lang dito para gamitin natin later. Takpan. Ito may number dito. Ito ang ikikot ninyo pang-adjust. Depende sa kapal ng skin ni patient. Kung halimbawa makalyo yung pasyente, yung kamay ng pasyente, so 5, mga ganun. Pero sa regular, we use 3, 4. So, gamitin natin ng 4. I-retract mo kung ano ha. Lagay nyo dyan. You prepare your lancet.
your strip. Make sure that do not hold the Huwag nyo mahawakan kung saan tayo mag-drop ng blood para hindi siya ma-contaminate. So, itong isa, yung may barcode, yun ang ilalagay natin dito. So, merong lalabas na code which is 306. You check now your strips kung ang code niya ay 306. Kasi kung hindi siya magkaparehas, hindi niya babasahin. So, hindi basta-basta yung paggamit natin. Yan. So, you looking for the site. So, dito tayo sa madaliri, hindi tayo magtutusok dito sa tip ha, kasi masakit yun. Dito tayo sa gilid. So, syempre, ask mo si Ma'am. Ma'am, which finger do you prefer? Tapos sabi niya, ito. You're going to massage it. So, massage it towards you. Para syempre yung dugo ay pupunta sa iyo. Tanggal-tanggal mo yung pagkabos naman. Clean. Meron na tayong lancet. Tutusok na natin. So, ma'am, itutusok ko na po. Itapat nyo lang, idikit nyo para makatusok siya. O, may dugo, di ba? Wipe the first blood. Discard. Palabasin. Patuluin. Ma'am, so antayin lang natin yung kanyang 119. Ano ang 119? Normal. This is Normal. pre-diabetic. Oh. This is pre-diabetic kasi ng blood sugar tayo. So, ang ano dito ay, ang normal is 70 to 100. Tapos, pag more than 100, 100 to 120, that is pre-diabetic. And then, 125 pataas. Huwag ka nang nagkukok. Na is diabetic. Kumain ka? Kumain ka? Kumain siya kaya. Pero, kwan lang, kanina lang ma'am, 30 minutes ago. 30 minutes ago, syempre andun pa rin, di ba? Random lang naman ito, kaya medyo mataas. Oh. Usually, ma'am, di ba dapat nagpapasin yung ginaganyan? Hindi naman. So, kaya nga, anytime, kaya nga random blood sugar. So, pag nakita mo yung result, ma'am, ang result mo ay 119, which is above normal. So, ma'am, kailangan siguro mag-diet, iwasan niyo yung mga matataas. Then, i-discard, ito ilagay niyo dito. This one. Ito, itutusok nyo ngayon dito. Yan. Para hindi siya naka-expose, tapos sila ay tapos, linisin nyo na kung may dugo. Linisin nyo na with alcohol, discard. And then, document.